Welcome sa vlog natin ngayon. Magandang gabi sa atin. So advertise lang natin gonutrients.ph. So kung gusto nyo naghahanap kayo ng coffee, juice, milk tea at food capsule, GoNutrients, visit na kayo sa gonutrients.ph. So sa TikTok natin, ayun, makikita nyo naman 700,000. So 700,000 tayo within just 7 days. Ayan, 7 days. Tapos 26 million views of total. So yung imposible na mangyari is nangyari na. So unti-unti na talaga. So dahil kanina morning, afternoon until syempre hapon na, may lifestyle naman tayo. So pumunta tayo sa isang lugar na numuha tayo ng isda para alagaan natin. So yun. So yung ganitong pangyayari about one social media, dati pinofocus ko lahat ng social media. Syempre gusto ko talaga bawat Gmail may mga social media, araw-araw workout. But syempre yes, magna number 1 ka, but hindi ganun siya kalakas sa engagement. Pero iset up mo silang lahat ng mga Gmails, 100 Gmails ba yan? Bawat Gmails may social media. Syempre mayroong magsara, mayroong mananatili, mayroong ma-recover, mayroong hindi. Pero sa sarili kong social media and a personal social media, hindi ko siya na-focus dati. So ngayon na-focus ko na siya. So ano yung makikita ko? 26 million lang naman sa loob lang ng 7 days at 700,000 na likes at 1,000 of followers na rin. So magto-20, sabihin natin magto-20,000 followers na, tapos yung likes 700,000. So hindi ako makapaniwala. So para sa akin within 7 days. Kung nangyari dati sa YouTube, as in talagang nag-lock yung YouTube dahil sa copyright. I mean, naka-reach din ako ng mga siguro maraming subscriber din, maraming million na views din. But pag 3 strike ka na sa copyright, that's it, burado na lahat. So nag-aral ako ulit kung paano maiwasan yung ganung error. So lahat ng social media, lahat ng work ko, pinag-aaralan ko yung mga error na yun. So sabi nga nila, pag takot ka na ma-destroy yung isang bagay dahil nagre-research ka, huwag ka na lang magpatuloy. Kumbaga stick to one ka na lang. Kaya nga sabi nila, lahat naman ng scientist nagkakamali. Syempre tayo naman research hanggang sa magiging maganda yung research, maganda yung magiging kalalabasan. So ito na yun, within 7 days, 700,000 likes, 1,000 of followers, millions of views araw-araw. So yun yung kagandahan doon. Hindi na siya nagkaroon ng error. So nahanapan ko na siya ng magandang sabihin nating story. So gusto ng mga tao din. So ganun lang kadali. So parang ano lang din yan, parang business lang din yan. So minsan nagda-down, minsan hindi, minsan nagbo-boom agad, minsan nagda-down. So ganun lang talaga. Kumbaga in reality kasi, kung naranasan yung mabuhay sa isang bundok na wala talagang, I mean ang layo sa buhay patag at sa bundok. So pag nasa bundok ka, kung anong meron doon, gigising kang maaga, mag-work ka, kung anong meron kakainin mo na lang doon. Kasi nga hindi mo pwedeng sabihin na iaasa mo lahat ng bagay na mahirap, sisisihin mo sa Lord. Bakit? Kasi nga yun yung oras na tinakbo ng utak mo at tinakbo ng buhay mo until pamuhay ka sa patag. So ganun lang yun. So ano mo yun, kumbaga
kung naranasan mong buhay ng mahirap, ibig sabihin nun, yun yung paghugutan mo ng lakas hanggang sa maging success ka. Kasi kung hindi ka makakaranas, born as rich, huwag ka na lang magtaka kung mamatay ka na hindi ka mayaman. Una, hindi ka mayaman sa kaalaman. Una, mayaman ka nga, kaso salbahe ka naman. So, hindi ka pa rin, kumbaga, syempre sa Bible, hindi naman sinabi ni Lord na obligahin kang mayaman sa as material. Mayaman ka sa bagay na gumawa ka ng mabuti. Yun yung pinaka magandang mensahe doon na sa good as parables na mamatay ka as marami kang natulungan. Mamatay ka as wala kang inaapakan. Kasi kung mayaman ka, I mean, pupunta ka sa langit dahil mayaman ka, hindi yun. Kumbaga ang yaman mo is yung bukal sa puso mo na hindi yan nagtatanim ng galit, parang gano'n. So yun yung pinaka good idea sa lahat, kaya naging success ka. Pero kung napunta ka sa isang success as a good personality, sikat ka, ganon, syempre napaka naman din nun, ang layo naman din nun. Kumbaga, yes, buhay ka, sikat ka dito sa mundo, but in the next life, pag namatay ka, ewan ko lang kung sikat ka pa ba. Syempre, hindi naman natin masasabi yan. Kasi pantay-pantay naman lahat kapag pupunta ka sa kabilang buhay. So, yun yung pinaka-reality talaga. Kasi kung minsan nakikita ko yung vision, so gagawin ko yun. Pag nakikita ko yung isang bagay kasi, kung ngayon, tatarbahuin ko siya, this project. Tapos, pag nakita ko talaga siya, makikita ko sa vision ko na mag-work talaga yan. Pero kung parang nadi-disappoint ako, I mean, sad to say na merong something sa tinatrabaho ko, hindi talaga siya mag-work. So, sad to say na better next time for another adventure. But pag hawak mo kasi isang bagay, katulad ko, hawak ko yung isang bagay, hawak ko yung social media, hawak ko yung, I mean, there's no negative, always positive. So, merong internet, merong computer, merong kuryente, merong place, hawak mo lahat, there's no negative. Kung may magsasabi ng negative amount the internet user, syempre block mo na agad yun. Huwag ka nang magsayang ng oras para lang sa ilang uod sa isang apple. Kung marami ng uod sa isang apple na yun, wala na, tapon mo na yun, gawin mo na lang fertilizer yun, gawa ka ng panibago. So yun yung pinaka good parables sa mga buhay-buhay. So yun lang yun. So isa lang masasabi ko, thank you Lord, thank you sa lahat ng opportunity na nakakamit ko this day. So hindi man ako nakapag-vlog hapon, within this day nakapag-vlog ako ulit with 700,000 likes and 26 million views sa loob ng 7 days. Thank you Lord.